All right. Good evening, everyone. Good evening to my Usana family out there who's very excited to join our online business series tonight. And before we start, let me just check on my Insta chat. Okay, so we are very excited because this is the first online business series that we're going to have in 2021. And very timely because the title of our online business series for this week is Start the Year Strong. We've ended 2020 strong and we will still start our 2021 strong. Of course, we invited our Diamond directors to be with us this week to give and to transfer the excitement to all of you to start your 2021 strong. All right. So let me move before we move to our formal training, our main event for tonight, let me just ask everyone to please type in the chat box. Type 1 if you are excited for 2021. Let me see kung sinong mga excited for 2021. Ayan. So, ang dami, no? It's like parang kami din sa corporate, we are also very excited for 2021. And of course, wherever you are right now, nasa Pilipinas man kayo or you are outside the Philippines, syempre global naman talaga ang Usana, please stay with us until the end of this training because we know that you will matatransfer natin yung excitement ng ating guest speaker this afternoon or this evening. Let me just remind everybody that our online business series, yung 7 p.m., has a new time slot. This is the new time slot for our online business series. Asin pa ba? You can remind all your downlines, all your teammates that our online business series is already at 7 p.m. Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. All right, let's get started. Now for tonight, we will have the Start the Year Strong online business series by our executive, one-star Diamond Director, Josh Corpus. Okay, so this is for today. And for tomorrow, we will have Executive 2-star Diamond Director, Duard Ricalde. And on Thursday, Doc Edu Bolaños, Executive 1-star Diamond Director. So we will have a lot of trainings to look forward to this week. And of course, let me just remind you of our Usana Grand Celebration, which is going to happen on February 7. So the theme of our grand celebration this coming February is Scaling New Heights. All right. So we are now selling our tickets. Single purchase at 350. And of course, 10 plus 1, we have the bundle at 10 plus 1. All right. So that's 3,500. So let me just remind everybody that when you purchase your tickets, you will be a unique code will be sent to you. No? So make sure that your contact details, your email address are active because doon po namin i-send yung inyong mga let me just check. Ayan. So may I request also our participants this evening to please mute, please turn off your microphone and your camera para tuloy-tuloy ang ating training this evening. Yan. Thank you very much, everyone. And of course, let me just remind everyone that Usana Cebu office is open to serve you with no appointment required. So if you want to pick up your products or to have a customer service transaction, then this is going to be Monday to Friday at 10 a.m. to 6 and Saturday at 9 a.m. to 2 p.m. All right, so that's for our Usana family in Cebu. So no more appointment required. But of course, we are still going to follow protocols, protocols and guidelines, by the local government of Cebu. Make sure lang that we follow the protocols. And tomorrow at 4 o'clock in the afternoon, this is also the new time slot for our Set the Pace Lifetime Matching Bonus webinar. So please inform your downlines, your teammates,
that about this training, we are going to discuss this training. We will be sharing with you the matching bonus or the lifetime matching bonus. And of course, we will walk you through the hub. Ayan. And don't forget also yung ating health and freedom training on its new time slot at 5:30 in the afternoon. So for tomorrow, we've invited, of course, this will be conducted by our corporate pharmacist, Miss Mariel Perile, and the guest speaker will be Charis Kutamora, one of USANA Philippines Executive Gold Director. Ayan, so that's for tomorrow. So moving on to our main event, I know, ayoko nang i-hold yung excitement natin. I know a lot of you are really eager to learn more about how to start your year strong, no? Magpahawa tayo sa ating one-star Diamond Director this evening. So let me just introduce very quickly our speaker. So our speaker is an executive one-star Diamond. He is Philippines Top Income and Top Growth Executive Diamond Summit Qualifier and a Global Growth Awardee. So without further ado, ladies and gentlemen, let us welcome or give a virtual clap to our speaker, Josh Corpus. Good evening, Josh. Hi, good evening, USANA Philippines. Okay. Ayan, no? So, Happy New Year sa inyong lahat, no? Hopefully, everyone's doing okay. Excited ba kayo today? Okay, very excited, guys, no? So, okay lang ba, no? As I do my training today, it will like take 50 minutes of your time, no? Hingin ko sana yung focus lang kayo for the next 50 minutes. Okay ba yun? Diba? And, anyway, thank you, Corporate, for inviting me today. And this is the first training for the year. No, and nakakatuwa kasi right now we are 700, no? Ibig sabihin doon pa lang nasasala na sa sobrang dami ng member ng USANA. Yung mga 700 plus na nandito, o di ba? Kumbaga kayo talaga yung gusto talagang, alam mo yun, magkaroon ng breakthrough this 2021. Tama ba? Okay? And if you're excited, guys, can you please type, I'm excited, mentor. Alright. No, so ayan. Okay, ang dami kong mga kakilala na nandito. Okay, no, recognize ko lang yung mga friends ko dyan, no. James Notarte nandito, brother, no. And to all my associates and to all USANA Philippines, good evening. Hopefully may matutunan kayo sa akin today. And hopefully may apply ninyo in your business. So tonight, no, this will be a very concise training. Medyo preachy siya ng konti, no. And pero basically, I will be giving you a framework. Okay, so hindi nyo na naitatanong, we've been growing the business consistently for the past 3 years. And that's the thing I want to share sa inyo tonight. Okay, gusto nyo ba yun? In the next, since 2021, moving forward to 22-23, no, pumasok din kayo ng top income earner? Gusto nyo ba yun? Pumasok din kayo ng top growth? Gusto nyo ba yun? Diba? Gusto nyo bang mag-qualify sa lahat ng mga travel incentive? Hindi lang basta-basta level 1, kundi level 4? Gusto nyo ba yun? Okay, so ibibigyan ko kayo ng framework today. Okay, what we always do, again, I always tell to my audience normally, I don't teach guys things that I don't do. Okay, and yung mga ituturo ko sa inyo yon very specific and hopefully guys, ma-apply po ninyo sa negosyo nyo this year. Okay po ba yun? Alright, so let's start. Okay, let's start guys. Yan. Going to share my screen. So, sino yung mga first time pala po akong marinig? Okay, if that's you, can you please type 1? First time po akong maririnig. And for those people naman, no, na mga nakatira kayo kung saan-saan, can you please type saan kayo ngayon? No, para magkaalaman naman tayo kung nasan tayo ngayon. Okay, wow, may Makati, Davao, Baguio, Singapore, UK, wow. International pala tayo ngayon. Hopefully, hindi ko naman kailangan mag-English, tama? Okay, so for those people who wants to connect with me on IG and Facebook, these are my social media accounts. Okay? Pero again, maganda kasi sa USANA guys, dito tulungan lang naman talaga tayo, no? So I'm Josh. No, pakilala lang muna ako ng konti sa mga taong hindi nakakilala sa akin. I'm an executive one-star Diamond Director. Pero before USANA, I'm a nurse by profession. Okay? Pero nilagay ko talaga yung mga picture na yan. Ito, may tanong ako sa inyo guys, no? Kung unang tingin sa tatlong picture na yan, okay, mukha bang yayaman yan? Okay? Mukha bang pang diamond yan?
Di ba parang hindi, mukhang kolokoy lang eh, no? Yan yung mga downline na parang hindi mo seseryosohin eh, no? Di ba parang isipin mo, magda-diamond ba tong taong to? Parang hindi naman, no? Di ba? So, before Yusana, no, I used to work at FEU. No, meron bang mga tama raw dyan? No, di ba? I used to work at FEU at the same time I'm doing my Siomai business. No, so I was introduced in Yusana by a friend of my wife, no, si mentor Mark Pasco. No, he's an engineer naman. Sabi, part-time. Sabi, meron daw kaming business. Okay, so sabi ko, okay, I was very skeptic in network marketing before. Pero nung time na yun, I have a 1-year-old kid, as you can see on the picture. No, nung time na yun, I was really praying for an opportunity that can change my year. And that was year 2011. No, actually, kaka-anniversary ko ng Yusana kahapon. January 11, 2011, I joined Yusana. No, so, I saw Yusana nung una. Hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. No, and I was very skeptic in the industry, no. Sobrang dati hisigolaki lang naman ako, pero when I got yung anak ko, parang doon ako medyo nagseryoso sa buhay. And probably most of you, no, merong certain tao or probably pamilya mo, yun yung rason bakit mo to ginagawa. Tama po ba? 'Di ba? And malay mo, no, just like the decision I've made, no, 10 years ago, gawin mo rin ngayon, no? Malay mo, next time, ikaw na yung speaker. Okay ba yun? Diba? So, kung titignan mo talaga, wala sa itsura eh, no? Diba? And just like you, I was an attendee. No? Uma-attend, no? Magkaiba lang ngayon kasi syempre, virtual yung ina-attendan mo. No, pero lahat kami guys sa mga naging top guys, no, lagi rin kami nagsimula katulad mo. We're newbies just like you. No, hindi alam paano gagawin. Ang daming questions, ang daming fears, ang daming doubts, ang daming uncertainties, no? Pero I'm here to tell you guys, if I did it, kaya nyo din. Okay? And who would have thought, no, yung taong nagsisimula, baon sa utang, di ba? Hindi alam paano gagawin, not into sales, no? Nangyari. Nangarap lang ng malaki, and right now, yun na yung nagsasalita sa harapan nyo ngayon. So if you're ready to listen to the tips that I'm going to give you, ilabas nyo na yung mga notebooks ninyo. Okay ba yun? Diba? And sana hindi ka nakahilata ngayon kasi sayang naman yung ma-absorb mong learning. Okay, hopefully nakaupo ka. Hopefully you're not distracted. Gaya ng sabi ko, I just want your full attention in the next 50 minutes. Okay po ba yun? No, kalimutan mo muna yung labada sa bahay. Kalimutan mo muna yung trabaho mo, yung away niyo ng boyfriend mo, kalimutan mo muna yun. Okay? Focus ka muna sa akin. Okay ba? Akin ka muna for the next 50 minutes. Kasi malay mo, yung training na matututunan mo right now, definitely the training that can really change your 2021. Okay ba yun? Alright. So, the topic that was given to me is starting 2021 strong. Okay? And I'm definitely sure guys, lahat kayo gusto yun. Agree? Diba? Sino ba naman ang ayaw? Okay? Pero yun kasi yung guys, yun yung malupit doon. If you're going to ask everyone, no, sino gusto mas magandang 2021, sino gusto mabago buhay ng 2021, lahat naman magsasabi gusto ko eh. Tama? But not everyone is willing to do the job. Alam mo yun? Yung hard work, wala. Yung decision, yung commitment, wala. And congratulations guys sa inyong lahat right now kasi that's one of the signs that you're doing the first step. Nandito ka sa webinar na to, nakikinig ka, di ba? You want something new. And gaya ng sabi nga, lahat naman ng change nagsisimula yan sa awareness. It's really learning the business. Expanding aning knowledge, no, sa negosyo natin. Diyan naman nagsimula lahat yan eh. No? And gaya ng sabi ko today, tututunan nyo sa akin, basically, wala po itong mga palabok, wala itong mga jokes. Seryoso po tayo ngayon, okay? So, I'm going to teach you a framework. Ano yung step by step? No? Step by step. Okay po ba yun? And probably some of this, narinig nyo na paulit-ulit. Pero hopefully ngayon, ma-inculcate, tumatak sa utak ninyo. Kasi sa totoo lang, yun naman talaga yung kailangan if you want your 2021 to be the best year of your life. Okay ba yun? No. So, let's start. Okay? I'm sure hindi nyo pa naririnig tong word na to. Okay, ito ang una mo nga ayusin this year. Mindset. And I'm very sure every training naririnig yung mindset. Naka-mindset naman ako apply eh. Diba? Pero probably most of you kasi hindi na tayo ganito. No, yung iba medyo matagal na, yung iba may experiences na sa buhay, and minsan hindi na tayo masyadong GLLA or good listening and learning attitude. And for me, that's the first lesson I want to emphasize on my training. Guys, kailangan bumalik ka sa empty cup.
Yung parang wala kang alam. Yung parang bagong-bago ka sa USANA. Yung as if hindi ka pa PPPS. Yung as if hindi ka pa nakakabenta. As if hindi ka pa nakaka-recruit. As if hindi ka pa gold, ruby, emerald, diamond. That's what I did since 2018. The years na hindi ako nag-grow ng business are the years na parang feeling ko alam ko na lahat. Regardless of your rank right now, that's my first reminder. Hopefully, sana maging empty cup ka ulit. No? Isipin mo, para kang bago. Okay? Ang maganda kasi kapag dumating ka dun sa point na para kang bago, guys, babalik yung new blood optimism na tinatawag. Naalala mo yung bago ka? Wala kang ka-idea sa iyo sana. Wala kang ka-idea paano mo gagawin yung business. Yung mga taong kakausapin mo, hindi mo sigurado yung market and everything. Pero for some reason, you're very excited. Naalala nyo ba yon? Nung nagra-run ka ng Platinum Pace Setter, nung nakita mo yung compensation plan, wala kang kaduda-duda na kaya mo itong gawin. 2 tao lang, upline mentor, yayaman na ako. Naalala nyo yon? Tapos nung uma-attend ka ng training, nung kumakausap ka na ng tao, there are people rejecting, no, na-realize mo, ang hirap pala nung negosyo. And then you start to doubt the company, you start to doubt yourself, no? Pero nawawala siya as you go old in this business. Agree. And hopefully guys, sa lahat ng mga matatagal na dito, sa mga bago na ngayon ka pa lang, guys, keep that new blood optimism. Hopefully wag yan mawawala. No, if you feel na parang nawawala yung excitement, balik ka lang lagi sa training, balik ka lang lagi doon sa uplines mo, sa mentors mo. Okay po ba 'yon? No, pero sa lahat sa atin, reminder sa atin tong mga Jurassic Park na, di ba? Na bumalik ka doon sa excitement na na-feel mo nung nagsisimula ka. Okay po ba 'yon? No? And eto, okay, moving forward from 2020 to 2021, guys, past is past. Okay, yung past success mo, tapos na yon. Sabi nga ni Phil Jackson, when I was actually watching yung, The Last Dance, sabi niya, you're only successful when you perform a successful act. No? You need to do it again. Okay? And for those people, marami kayong mga na-achieve this year. You hit gold, ruby, emerald, yung iba sa inyo nag-diamond, okay? Or probably small achievements like Platinum Pace Setter, na-hit mo yung travel incentives. Tapos na yon, kalimutan mo na yon. Moving forward, hindi mangyayari ulit yon kung hindi ka magba-back to basics, hindi ka magba-back to zero. Nagigets nyo yun? Kumbaga isipin mo, even yung mga past failures nyo last year, kalimutan nyo na. No, kalimutan nyo na rin na parang nag-fail kasi ako eh. Another thing na kailangan mo kalimutan yung past pace. Ano ibig sabihin? Yung bilis mo before. Maybe you've been doing the business for 5 years, 3 years, wala ka pang results. Or 1 year, wala pa masyadong results. Kalimutan mo na yun. Those years are gone. This year, you can set a new pace. Okay? Pwede mong bilisan. Always remember yung mga top income earner like Bill and Jen Wang, it took them 4 years, 7 years bago maging Ruby. Diba? Hindi naman sila mabilis. Kalimutan mo na yun, yung mga failures mo, yung bilis mo or mabagal ka. Okay? Kung mabilis ka last year, tuloy-tuloy mo lang, bilisan mo pa ngayon. Okay po? This is what I do every year. No? Every single year, pwede namang sabihin, grabe, executive 1-star na ako, lupit ko. But then always realizing there's always what's next. What's next? Okay? And another last thing guys, yung past bad relationship with people. Probably nagka-problema ka sa ibang tao, sa mga prospects, sa mga downline, sa upline, kalimutan mo na yun. Okay, if you want to move forward faster this 2020, lahat ng mga baggages mo, iiwan mo na last year. Okay po ba yun? Clear? Okay, and it's all about the mindset. No? Kasi pag magaan ang 2021 mo, automatic guys, madali na lang talagang humataw this year. Sabi nga nila, kapag okay yung, yung attitude, yung why mo, malinaw, no? Everything will be smooth sailing. Alright? So, the first step, okay, so medyo clear na yung mindset natin, no? Hopefully, those are reminders. Another thing that you're going to do this year is you need to set new exciting goals. Okay? Exciting, guys, sino na-excite dito sa sa Greece? Di ba? Athens, Greece. Na-excite ba kayo dyan? How about Bali, Indonesia? Di ba? O kaya yung Machu Picchu, di ba? Na-excite ba kayo dyan? Okay? So this year, guys, no, you need to set new exciting goals. Okay? So, for a first, no, gawa kayo ulit ng dream board ninyo. No, medyo pambata to and I always reiterate this in all my trainings. Hindi to nawawala. Make a new dream board every single time. No? So I remember doing this nung bagong-bago ko. Naalala ko, sabi ng mentor ko, sabi niya, bro, gawa ka ng dream board this year.
Sabi ko, ano ba yung dream board? Sabi niya, gawa ka ng parang mga collage ng mga picture na gusto mo. Sabi ko, parang pambata naman to, di ba? 25 years old, dream board, yeah, collage, kadiri. Pero alam mo guys, no, ever since I did my first dream board, it has been happening ever since. No, nakakatawa, no, halos lahat, normally, 3/4, no, 1/2 to 3/4 nangyayari talaga siya. Hindi, pwedeng kasi yung mga ilalagay nyo sa dream board, pwedeng hindi mangyari this 2021, but it will definitely happen. Minsan may delay lang. Siyempre, depende kasi dun sa laki ng mga bagay na nilagay mo dyan. Okay? Pangalawa, you need to visualize your goals daily. No? Kung meron kang gusto, dapat lagi mo nakikita. So, tip ko sa inyo, print out ninyo at least 7 copies, lagay mo sa mga lugar sa bahay mo para lagi mo nakikita. Have you ever experienced, guys, no? Excited na excited ka, tapos humahataw ka, tapos along the way, parang hindi mo napansin na tinamad ka na. No, meron yung mga araw na parang dumaan na lang na parang wala nangyari. Parang hindi ko masyado excitement. Alam mo bakit? Kasi nakakalimutan mo yung reason ba't ka bumabangon eh. Nakakalimutan mo yung mga goals mo. And if your goals is really exciting enough, no, mawala talaga yung tamad mo eh. Pag-gising mo, you're always excited to hit it. Kasi nare-remind ka. And that's the very importance, guys, of actually making your goals visible na lagi mo nakikita. Okay? Kailangan ini-imagine mo na sa utak mo. Naalala ko, ito share ko sa inyo. I remember, no, last year, we've been doing it for the past 3 years. Pero lagi kong ina-imagine, even yung boses ni Miss Joyce. Okay, ano ibig sabihin? Yung alam mo yun, our new executive 1-star diamond director. Tapos babanggitin yung pangalan mo, tapos parang umaakit ka ng stage. Naalala ko yun. No, sad nga lang, virtual yung parang iba yung lakad ngayon eh, no? Pero lahat yun ginagawa ko. I remember buying a car nung bago ko binili yung si Bumblebee. Ini-imagine ko talaga yun, no? Nagtitingin yung mga tao sa labas. Alam mo yun, ini-imagine ko lahat yun. Yung feel ng car, yung amoy ng car. It's very important and it excites you. And nakakatawa dati, commute lang naman kami. Diba? Pero, di ba, it happened. It really happened. Alright? So, another thing, guys, no? Kung ikaw right na, naliliitan ka pa sa mga sineset mong goals, lakihan mo. Diba? Para at least pag nabitin ka, meron pa din. Diba? Sabi nga nila, mangarap ka na lang, Ferrari na. O para pag nabitin, Bios pa din. O, diba? Mahirap kasi kung kunwari, goal mo, Bios. Pag nabitin ka, ano na? Diba? Motor. O, diba? Motor. Diba? Goal ko, motor. O, diba? Nabitin ka, ano na? Diba? Bisikleta na lang. Goal ko offline, bisikleta lang yung goal ko. Pag nabitin ka, skateboard. O, diba? Pag yung goal ko, skateboard lang. Pag nabitin ka, ano na? BMW. Alam mo yung BMW? By means of walking. Diba? So, kung mga kailangan, you need to aim higher. Alright? Aim higher. For those who are not gold directors, no, wag lang gold. Kasi pag nabitin ka, director lang yung patok mo. Di ba? Wala naman, di ba? Okay yun, no? Pero iba pa rin kapag, kunwari, i-aim mo naman, Ruby, kaya naman eh. I've mentored a lot of people in this pandemic, came from zero income to gold, Ruby, Emerald. Di ba? Ang dami pwede talaga. No, if they did it, kaya mo din. Di ba? Lalo na ngayon, ikaw nagsisimula ka, January pa lang. Yung mga na-mentoran ko yun, April na nagsimula, March. No, lamang ka ng 2 months. So, kung nagawa nila yun, kaya mo din. Diba? So, yun. Pangalawang step, no, game plan. Okay? Very important to, guys. You need to have a plan. Okay? Paano, mentor? Wala pa akong alam eh. Bago pa lang ako eh. O magpa-game plan ka dun sa mga upline mo. Okay? Set a plan to your coaches. No? Kailangan malaman mo ano ba yung gagawin. Paano ba hit yung gold na yan? Paano ba may hit upline yung ano na yan? Yung Maldives? Paano ba may hit yung Greece na yan? Okay? Para may idea ka, ilan dapat yung kinakausap mo sa isang araw. Okay? So, you book with your coaches, your mentors, no? Magpag-goal set ka. Iba pa rin kasi yung meron nagmo-monitor din sa'yo. Pangalawa, no? Kung meron ka na existing team, plano, no? Involve mo sila. Okay? Kailangan may game plan ko rin together with them. Okay? Para may kasabay ka. No, marami kasi mga distributor isipin, ang hirap naman upline, no? Silver director, gold director, 5,000 points left and right. Paano ko gagawin yan? Kasi kung nandun ka sa mindset na ikaw mag-isa magbebenta nun, mahirapan ka talaga mag-isip. Pero if you're going to look at it na meron ka kasi mga leaders under your team who's actually performing kasabay mo, madali lang isipin ang 5,000 points left and right. No? So kung may existing team ka na, you game plan with them, goal set nyo bawat members ng team mo, especially those people who's really, fired up kasabay mo. No? Another tip, guys, for those people, no, na wala ka pang downline ngayon, no?
Ang goal mo lang, hanapin mo lang, mag-sponsor ka lang. That's it. No? Kung sa mga tao naman na feeling mo wala, may existing team ka na, no, just need to sort those people, pinpoint people, sino ba talaga yung mga kasabay mo dyan. Okay, kung feeling mo kulang pa, hindi pa kaya, dagdag lang ng tao. Wala namang sikreto sa business natin. It's really sponsoring, keeping the team, diba? Training them, equipping them, that's it. No? And very important na yung mga goals mo is really written. Para talaga, sabi nga meron kaming rule sa nursing, what's not written, it's not done. Okay? Kaya sabi, iba yung sinasabi sa nasusulat. Okay? Kapag lagi mong sinusulat, eventually yun yung lagi mong ginagawa. Yung lagi mong ginagawa, that becomes your habit, that becomes your results. Diba? Simple lang naman eh. Madali lang naman magpag-game plan. Ako, this is what I do every single year, start of the year. No? I still have mentors. No? Even though I'm an executive one-star na, nagpapaturo pa rin ako sa mas matataas sa akin. No? Kasi sila yung nakakita na yung next eh. Tama? No, so you need your coaches, guys. No, so kontakin niyo na sila mamaya. Huwag niyo na tong gawin bukas. Kung wala ka pang game plan, congrats sa mga meron na. Pero kung wala pa, kontakin mo na yung coaches mo ngayon. Kahit huwag ka munang matulog tonight. Yun na muna unahin mo. Okay po ba yun? Clear, clear? Okay. No? And, syempre, okay, may plano ka nga. Wala ka namang gawa. Wala rin kwenta. Okay? So, massive action. Need to pay it forward. Guys, dapat naka-mindset ka na this year. If you want new changes, no, new things, new results, better results this year, kailangan nakaset ka talaga yung utak mo that you'll really sacrifice this year. Pay now, play later. No? Kung nung 2020, kompleto pa tulog mo, okay? Set mo na sa utak mo ngayon. Ngayon, medyo mas magbabawas ka ng tulog. Okay? Kung dati medyo chill ka pa, may time ka pa mag-Netflix, di ba gusto mo ng bagong 2021 result? Di ba? Wala talaga yan. No? Kung dati araw-araw ka, probably ngayon, magagawa mo na lang siya once a week sa dulo ng weekend. No? Di ba? Pag na-hit mo yung goal mo. Di ba? Ang dami kasing mga tao, they want to become a diamond director, but they don't want to do the things that what a diamond director does. No, kasi if you want to become a gold at least, no, a ruby, a diamond director, meron ka talaga mga bagay na isasakripisyo. One of them is time. No, medyo magbabawas ka talaga. No, for those people, guys, no, that's doing it part-time, lalo na for those doing it part-time, kailangan yung part na binibigay mo sa oras mo, disiplinado ka. Example, no, those people are doing part-time, di ba, may trabaho ka 8 to 5 p.m., o, di ba? Tapos mag-iusana ka dyan, probably 7 p.m. na. Di ba? Onwards, hanggang 10 p.m. Okay? Or more. Depende kung ilan yung kausap mo that time. Marami kasi mga distributors, no? Parang, okay, part-time. Wala akong guest ngayon eh. Sige, bukas na lang. O, di ba? Ang dami naman pwedeng gawin. Kasi parang ganito, guys, no? Kung yung 7 to 10 p.m. na yan, kumakausap ka lang ng isang prospect, probably wala kang guest right now, pero you're actually lacking at for other days. Kahit isa hanggang dalawa lang yan, imagine mo if you do that, wag ng 365 days, times 300 days na lang, ilan yan? That's 300 to 600 people na bagong prospect, bagong kausap. Consistency is very important. Ganun kalaki yung difference ng isa sa isang araw. Nagigets nyo? Diba? So again, no, sa mga full-time, no, ang hirap naman lalo na pag may full-time, guys. Sa totoo lang, sa mga full-time, wala ka na dapat excuse para hindi ka at least mag-gold man lang or ruby. No, kasi you all have all day, no, to really, alam mo yun, work your business. No? Pero kailangan mong i-structure in a way. No, na ako dati, I remember when I did Usana full-time, for those people na hindi alam yung story ko, I actually resigned after earning my first $100. No? So, yung iba, they may think na parang, grabe, you're crazy. Diba? Bobo mo naman, Josh. $100 pala yung kinikita mo dyan. Nag-resign ka na dyan para dyan sa networking mo. Parang ganyan, no? Kinukutsa ako ng mga friends ko dati. Pero iniisip ko lang kasi, nakita ko kasi that there are people earning $1,000 a week, diba? 200,000 per month. That time, nung panahon namin, the average na hinihit ng gold director is around 2 to 3 years. So sabi ko, kopyahin ko lang lahat ng ginagawa nila, oh. Diba, yung upline ko kasi si Mr. Ben Evangelista, resigned. Manager na yun, nag-resign after earning his first $40. Sabi ko, ano kayong nakita ng taong to? Diba? And attending training and exposing myself to other people, dun ko talaga nakita, meron talaga resulta eh.
Diba? I saw people, naalala ko nga dati nung mga unang panahon ng mga ano namin, parang pag nakikita mo, grabe. Grabe, anong rank nun? Director. Wow, grabe, director. Baliw na kami sa director nun eh. Diba? Samantalang ngayon, yung mga gold director, parang dinadaan-daanan lang eh. Naalala ko laging sinasabi nila Apmel Clarion before, darating yung panahon, bro. Uulan ng gold director every week. Sabi ko, talaga? Diba yung gold director 200,000, naalala ko pinag-uusapan lang namin lagi dati yun. Diba parang, ngayon nangyari na. Every single week may bagong gold director. Diba, hindi lang minsan isa, dalawa, may kasama pang ruby, emerald. Halos every month, mayroong nagda-diamond. Diba? And yung mga pinag-uusapan namin dati, nangyari na. And what's exciting, guys? Right now, Yusana is on that, I think, 11th year. Tama, 11th year. Going 12. Imagine, what would happen in the next 12 years? Probably the same thing that happened in the first 12 years of the business. Ang question nga lang dyan, when the time comes 12 years from now na nangyari yun, kasama ka na ba sa mga top income earners, sa mga taong nag-benefit talaga sa business? Diba? Ang layo pa ng mangyayari, guys. And nakakatuwa po as just like most of you right now, sino dito, guys, yung ginogol mo rin someday, mapasama ka sa top 25 income earner? Diba? Sino gusto nyon? If that's you, no, can you please type yung pangalan mo, tapos anong top mo sa top income earner? O, diba? Grabe, top 1. Isa lang pwedeng top 1. Ako, wag muna kayo. Ako muna. Okay. Oh, di ba? Guys, no, I remember meron ako nakitang picture, top income earner nung 2011, tinititigan ko lang palagi yan. Lagi kong tinitingnan yung top income earner. Naalala ko, nilapitan ako one time ni Apmel, sabi sa akin ni Apmel, oh bro, baka tanggalin mo yung pangalan namin dyan. Tapos mamaya, tinitigan ko yung araw-araw, si Aprich naman. Sabi ni Rich Tan sa akin, bro, wag mong tatanggalin yung pangalan namin dyan. Sabi ko sa isip-isip ko talaga, gusto ko, hindi ko naman tatanggalin upline, iuusog ko lang. Basta ipasok ko lang yung pangalan ko dyan. Pero alam nyo guys, no, napapalitan siya. Napapalitan talaga siya. No, i-goal nyo yun. No, ipag-pray ninyo, someday yung pangalan nyo ilalagay nyo din dyan. Diba? Pero, kalimutan mo na yun kung hindi ka naman magtatrabaho. Okay? Diba? Kasi kahit na anong dream board, anong visualizing mo dyan, anong, diba, declaration mo dyan, kung hindi ka naman magmamassive action, wala din. Diba? Top income earner, isang linggo na nga lang, namimiss mo pa yung training eh. Top income earner, o ilan invite mo ngayon? Isa. No? Di ba? Isa, ano yun? Isang linggo, hindi isang buwan upline. Ha? Isang buwan, isa lang invite mo, hindi mangyayari yun. Alam mo yun, no? So, kumbaga, marami kasi mga, lahat naman gusto maging top. Pero kasi, the question kasi dyan, ito always, guys. Diba? Parang sa grocery store lang ang pagyuyusana. Okay? Parang pag pumunta ka ng grocery store, kaya mo namang ilagay sa shop, di ba? Sa cart mo eh. Lagay ka ng noodles, lahat. Pwede mong dalhin lahat yung mga laman ng grocery store eh. Mm-hmm. Ang question nga lang, pagdating mo ng counter, are you willing to pay the price? Tama? Parang sa Yusana, everyone wants to become a top distributor of Yusana. Everyone wants that passive income, time, and financial freedom. Pero ang question is, are you willing to pay the price? Tama? And congrats kasi right now, yung mga simpleng steps nyo ngayon na maaga kayong uma-attend ng training, ngayon probably you're taking down notes, nakikinig ka sa akin, focus ka lang, just I requested kanina. Tuloy-tuloy mo lang yan. Ang hirap nga lang kasi along the way na mayroong mga rejections, may mga negativities, tapos kapag hindi na hype yung emotions mo, wala na. Alam mo, yun yung problema. Nawawala na yung disiplina. No? And you just need to develop consistency, guys. No? Develop great habits each and every single day. No? For me, no, ako, I can say na ako hindi po ako isa sa pinakamabibilis na diamond. Hindi po ako isa sa alam mo yun, skillful na magaling ng todo. But I can definitely say that we are one of the most consistent. Alam mo yun, hindi naman kami yung parang grabe, parang 2.5 years kaya ako bago nag-gold. Na for almost 5 years kaya bago ako nag-diamond. Diba? Hindi pa kami nag-solid agad. Na pumasok lang naman kami ng top income earner ng 2018 lang naman. No? Pero I can see that we really, alam mo yun, every single day, consistent, kahit anong pinagdadaanan, kahit na anong negativity nangyayari, importante, nandyan lang kami, we just show up,
Importante you just show up each and every single day. Regardless of your mood. Wala ka sa mood mag-Usana din, mas kailangan mo mag-Usana. No, wala kang invite ngayon, mas kailangan mo mag-Usana. Alam mo yun? Diba? Kasi upline, tumama sa work eh. Yun na nga yung point eh. No, yung training tumatama sa work. Kung wala naman yung work, di nakakapag-Usana ka sana. Diba? So, kumbaga, consistency lang talaga ang susi. And always remember, attending training, lagi kong na-inculcate sa utak ko, laging sinasabi ni Mentor Natsunyo, Mentor Ed Miguel, yung mga nagte-train nung when I was starting. Sabi niya, walang tubig na kumulo sa patay sinding apoy. Which makes a lot of sense. Maraming mga distributor ganun, apoy na apoy ka ngayon. Yeah, laban! Ang taas ng apoy. Diba? Tapos kausap bukas, negative. Parang kumausap ng basang kahoy. Diba? Kumausap na naman. Ayun, hanggang sa yun, napudpod na yung apoy niya. Mamaya, wala na siya. Meron akong downline nung bago ako. Kumausap ka, upline, ito na talaga. I'll make you rich, sabi sa akin. Kumausap kami ng 5 negative. Paglabas, 6 na sila. Grabe talaga. No, pero guys, no, yung consistency na sinasabi ko, regardless nung, alam mo yun, yung kahit na wala ka sa mood, gawin mo pa rin siya. Okay? The more na mas kailangan mong mag-attend ng training kung wala ka sa mood. The more na mas kailangan mong humataw kung wala ka sa mood. Tama? Okay? So, you need to focus on your daily mode of operation. Hindi ko alam kung ano yung sa team ninyo, ano yung bibigay na game plan sa inyo. Kapag ano man yung binigay na game plan sa inyo, that's what you do. No? Pero just to give you an idea, ano ba ang hataw ng isang executive one-star diamond director ngayong online na? Okay, just to give you an idea. Sorry. Balik ko lang. Yan. Just to give you an idea, okay? Ano ba yun? Sumobra na naman. Yan. Ang hataw ko guys, every single day, at least minimum ito yung hindi pa ako super hataw yung tipong chill lang ako, 5 talks a day. This is my minimum chill day. No? Ano ba yung mga yan, applying yung mga 5 talks a day na yan? Probably nagpe-present ako, nag-goal sa to bagong downline, tinuturuan ko yung bago kong downline, nagte-train ako ng malaki yan. Diba, namomrospect ako, diba, nagtutok. I mean, yan normally 5 talks a day. Pero guys, no, if you want, gusto nyo yung parang growth namin nung time na nag-executive one-star kami, para lang may idea kayo, ilan yung kausap namin that time, around 10 to 12 talks a day. So ngayon kung titingnan mo, at least mayroon ka ng idea, kaya pala sila ganun. Kaya pa ganun yung results nila. 10 to 12 talks a day. And we did it for the next 3 consecutive months. No? So magtataka ngayon, gusto mong maging top, ikaw parang ang hataw mo, parang one a day, parang wow, grabe upline, meron akong downline, sabi, grabe up. Very productive today. Grabe talaga yung hataw ko today upline. Ilan ba kausap mo today? Kanina may talk ako. Tapos, yun, may talk ako kanina. Yun na yun! Diba? Diba? That's good for you kung galing ka sa zero. Diba? Pero if you want to make a name for yourself in Usana, kulang yan. No? Parang ang, alam mo yun, parang yung pumupunta ng gym tapos gusto magpa-abs, tapos isang, diba, 10 crunches lang, parang, ang yabang na, diba? Parang kala mo hataw na sa gym, diba? Ganon din yun dito. No? Pero ito guys, alam mo sikreto, sa Usana sa totoo lang, walang magic word. No? Sa business natin, walang magic word. Pasipagan lang talaga dito. Okay? Mas masipag ka. Gusto mo unahan yung upline mo? Okay? Kung siya tulog na, dapat gising ka na, nagpe-present ka na. Okay? Pag siya tulog na, dapat gising ka pa, nagpe-present ka pa din. Okay? Kung kumakausap yan, gusto mo ko unahan, 5 talks yung average ko, dapat ikaw yung pahinga mo, 7 talks, 8 talks. Diba? Gusto mo 10 to 12 lang pala, 20 sa akin! 20! O 24! 30 sa akin! Ano mo yun? Diba? If you can do that, malamang sa malamang maunahan mo talaga ako. Diba? And that's the good thing. No? Kasi
pag nataon yun, di ba? Ang masarap sa Yusan, sa kultura natin, walang, alam mo yun, walang, yabang. Walang ganun eh. Lahat tayo would be very happy. And I'll be very glad if, di ba, 998 tayo ngayon. Isa sa inyo, someday, a year from now, 2 years from now, di ba, mag-PPM sa akin. Tapos sasabihin mo sa akin, grabe, upline, umattend ako nung training mo dati. Ano ako noon? Business center pa lang ako. Ngayon, 5-star na ako. Ba't ang bagal mo? 4-star ka pa lang. Oh, di ba? Sarap! Di ba? Di ba? Oh, sasapakin kita nun. Siyempre, I'm very happy for you. Di ba? Ganun yung masarap sa'yo sana. Walang crab mentality. O, di ba? Yun yung masarap dito. Di ba? Yun yung masarap sa culture natin eh. Di ba? One day it will happen, guys. One day it will happen. Bakit? Kasi one day nakikinig din lang ako sa nagtotok. And sabi ko someday, di ba? Imagine guys, so first year, it's actually my privilege na nagtotok right now. Sino ba naman ako 9 years ago? Tapos ngayon, ako yung unang training for the year. Parang, wow. Di ba? Tapos kasabay mo yung mga idol mo, Duarte Recalde, di ba? Doc Edo Bonales, yung mga idol ko when I was starting eh. Di ba? And ang laging sasabi sa lahat sa inyo dito guys, so wag kang tumigil hanggat yung mga idol mo, alam mo yun, brother mo na. O, diba? Hanggat hindi brother yung tawag sa'yo nila ng mga mentor mo, huwag kang tumigil. Okay? Diba? Okay ba yun? Alright. No? So, another thing. Okay? Adapt to changes. Okay? Maraming mga tao, no? Alam naman natin yan. Okay? Kaya ka nasa Usana ngayon kasi you've adapted to change. Okay? Alam mo na talagang bigla nagka-problema, nagka-pandemic. No? Ganon din dito sa Usana business mo. There will be changes. No? Kasi as you go along into the business, you mature as a leader. Diba? Meron ka ma-encounter things that you've never encountered when you were starting the business. So, habang pa-level up ka ng pa-level up, guys, yung level of maturity mo and yung level of learning mo, syempre nag-iiba din. If you want to level up your income, kailangan ikaw mismo, okay, nag-a-adapt ka sa changes ng market, nag-a-adapt ka sa changes ng style. O, di ba nag-adapt tayo dyan? Sanay tayo sa offline, biglang nag-online. Ganon din dito when you're actually handling your own team already. No? So lahat ng mga gagawin mo, for example, for those people who are starters, no? Hindi ka marunong mag-invite. No? Ang dami mong ginagawa, sinend sa yung mga script, hindi gumagana. Okay, tas ikaw naman patuloy-tuloy yun pa rin yun ang ginagawa mo, hindi nga gumagana. Yung lagi nating sinasabi sa mga presentation natin na doing the same thing all over again and expecting a different result, applicable since nag-iusan na yun. Diba? Maraming mga ganun. Okay? So, everything you do, okay, effective ba? Efficient ba? O masyadong hindi naman siya talaga super kailangan? Okay? Baka pwede kong mas mapasimple pa yung activity, pero effective pa din. Diba? Think about it. No, hindi ko sinasabing you overanalyze yung tipong one day ka na nag-iisip. Parang may mali talaga eh. Kaya hindi siya nag-join eh. Tapos 1 week na, bad trip talaga. Bakit kaya hindi nag-join yung guest ko last week? Walang yan, 1 week na iniisip mo pa. So, wag mo masyadong overanalyze. No? Evaluate mo lang, okay, what should have I done better? No? Or probably, isa sa mga suggestions ko sa inyo, record every presentation that you have, every talk that you have with your prospects. Tingnan mo, ano ba yung kung ako ba kinausap mo, kausap mo yung sarili mo, mag-join ba ako? That's a good thing with the online. You can actually maximize the technology. Diba? During your presentation, meron ka, record mo. Tapos papakinggan mo yung sarili mo. Diba? Tapos dapat hindi mo sinabi yun eh. Parang mali ito eh. And then you take down notes para eventually sa next presentation mo, mas okay na. Tama? And then you adjust. No? Adjust. Diba? Yung mga hindi mo na kailangan sabihin, next time, diba? You're doing it right now. Mas effective ka na, mas efficient ka na. And always remember, network marketing, hindi ito pagalingan. It's pasimplehan. No? Mas pasimple, yung pagbagsak mo ng mga words, pagbagsak mo ng training, pagbagsak mo ng presentation, mas naiintindihan ng mga tao, it's really easy. No, mas madali talaga. And syempre, if ever meron ka mga gustong baguhin sa mga daily mode of operations ninyo, you consult with people na may results. Okay ba? Kasi ayaw mo naman mangyari na, hindi, babaguhin natin, hindi dapat ganyan eh. Ganito dapat eh. Di ba? Hindi. Alamin mo muna, okay? Consult with your uplines, lalo na yung people na mga matatagal na. Kasi probably, baka malay mo, na-try na rin nila yan.
no? Para bago mo pagawin, at least na ano na nila kung ay na-try ko na yan before. I remember meron akong ma-experience ng offline part pa. So pinagpipilitan ko kasi syempre ang mindset ko dapat syempre kung magpe-present ako yung maramihan na dapat sa maraming tao. Pinagpipilitan ko talaga yung magpe-present ako offline sa mga office. Mag-present ako sa mga office talaga para isa lang effort tapos marami na sila. Tapos yung mga birthday, pupunta ako dyan, pe-present ako sa mga birthday. Di ba? Yung upline ko naman, sige. Sige lang. Ay, naman, dumating sa point doon na try ko mag-present sa sa lamay. Nagpe-present ako sa lamay. Ang tigas kasi ng ulo ko. No? So, I learned the hard way. No? Yun naman meron iba nagpapakonsult tapos gagawin pa din. Di ba? Huwag mo nang gawin yan. Ginawa pa din. Guys, no? Yung mga applies mo nandyan para padaliin yung negosyo mo. Okay? Para yung mga mistakes of the past, wag na mo nang gawin. Okay? Kaya nga, di ba tinatawag na system? O, di ba? Saves you some time, effort, and money. May sistema na. Okay? Pero always remembers, there's no perfect system. Di ba? May existing system, pero the good thing is you can always innovate and you can always improve. Di ba? Kung meron ka mang may contribute para pagandahin yung sistema ng current team na meron ka, okay, you need to consult first, lalo na dun sa mga mentors ninyo. Okay? And then, ako ang ginagawa ko, i-try mo muna kung sa'yo gumagana bago ka turo ng turo, hindi pa gumagana. Okay? Please lang sa mga uplines na nandito. Okay? Okay, meron kang idea na natutunan. Ay, ang ganda ng idea. Di ba? Turo agad, turo. Ito guys, ito tayo. Huwag niyang gawin yun Gawin mo muna sa sarili mo if it's effective to you, if it's sustainable to you, saka mo na ituro. Okay? And piliin mo lang sa mga gusto mag-adapt. Alright? Alright? Alright. And, syempre, enjoy the journey, guys. Okay? Enjoy the journey of Yusana. Mahaba yung proseso. Hindi siya ganun kadali. No? Merong mga times na parang, you feel na parang hindi para sa'yo to. May mga times na parang, parang ang hirap. No? Dumating ako sa point that I blamed everyone aside from myself. Biname ko yung upline ko. Kasi itong upline ko, hindi naman marunong magturo. Itong team ko kasi ang bagal. Dapat doon ako sa malaking team Doon maganda yung sistema nila. Di ba? Di ba? Na-blame ko pa yung yung mga downline ko. Kasi itong mga downline ko, ang babagal Ayaw makinig Ayaw makinig sa akin. Di ba? Never realizing, ako naman talaga yung susi. No? Guys, nung naging, alam mo yun I took ownership of my business. No? I became accountable na everything is my fault. Yumaman ako dito, kasalanan ko. Maghirap ako dito, kasalanan ko. No? And then I started to listen to the right people. No? Nag-start ako ulit makinig sa mga taong positive. No? Naalala ko kasi dati umaten ako ng training kapag motivation, di ko inaatenan Kasi parang sabi ko, yan na naman, motivation na naman. Di ba, ipapower na naman ako na ito. Ganyan, no? Ibig sabihin na hindi ka na ganun ka-excited. Acne na ang tawag doon. No? So, enjoy the journey. Hindi ko alam ano yung mga pagdadaanan nyo. What I'm going to say lang, lahat ng pagdadaanan nyo, guys, maniwala ka, sulit yan. Okay? So, this 2021, enjoy nyo lang yung journey. Stick with positive people. Okay? Kung may mga negative kayong downline, negative kayong crossline, negative kayong upline, iwasan nyo rin yung mga yan. Okay? Dikit kayo dun sa mga taong humahataw. Okay? Dikit kayo dun sa mga taong, alam mo yun, positive. Okay, positive. Kapag meron ka mga nakakausap na parang laging puro reklamo sa buhay, layuan mo yung mga yan. Hindi nakakatulong yan. Always remember, your input is always equivalent to your output. Okay? Okay? So kung ano yung lagi mong input, kung negative ang input mo, malamang negative din yung output mo. No, what you put in your mind, sabi nga nila, yun yung lalabas in your results in the future. Ganon din dito. No? So always, alam mo yun, be intentional. Ano yung pinapasok mo sa utak mo each and every single day? Clear? Clear? And mas masaya kapag dumidikit ka sa mga positive na tao, mas may enjoy mo yung journey mo sa Yusana. Okay po ba yun? Diba? And don't envy other people's results. No?
Huwag ka mainggit. Kunwari, merong mas mabilis sa'yo na kasabay mo. No, panggigilan mo, habulin mo. Pero meron kasing iba na parang, diba? Wala yan. Ako mas magaling dyan. Ganyan, inggit. No, ako, I never compared myself to other people. I know that we have different journeys. No? Sabi nga sa mga training, diba, this is not a sprint, this is a marathon. As long as you're going towards your direction in USANA, no, tatamaan mo din, magkakaiba lang, darating din yung time to shine mo, no? When other people are recognized, no, magkakaroon tayo ng grand celebration, you show up. Yung iba kasi, hindi na ako atin, hindi naman ako awardee, hindi ko na ipopromote yan sa team ko. Paano na lang kung hindi na ikaw yung awardee? Ay, di ba, paano kung ikaw na yung awardee? Eh, di ganun din yung attitude ng iba, karma-karma lang naman yan eh. Di ba? So, kumbaga, dun ka, pumalakpak ka, mag-cheer ka, di ba? Be excited for them, no? As much as possible, kung ako nga sa inyo, dapat nga mas umattend ka para kilala mo sino yung mga didikitan mo eh. Tama? Di ba? Kasi at least alam mo, okay, sila yung nagpe-perform, sila yung mga top performers for 2020, dapat sila yung mga imbitahin ko sa team ko. Dapat nga mas nandun ka eh. Di ba? So guys, no, don't envy other people's results, no? Darating yung time to shine mo. Okay, maniwala ka, darating dyan. Bakit dati tagapalakpak din ako just like you? I remember, sabi ko, darating yung panahon, ako na dyan. Okay, first quarter, wala pa din. Sabi ko, tagapalakpak na naman ako, walang iya talaga. Okay, sabi ko talaga, taga mo sa buto upline, akit na ako ng stage, October, tagapalakpak na naman talaga ako. Tapos napipikon na ako kasi yung mga kasabay ko umaakit ng stage. Sabi ko, ba't ganun? Ang loser ko, naiinis na ako sa sarili ko. Diba? Dumating sa point na sinisisi ko na nga yung team ko. Ang bagal kasi nitong uplines ko. Pero never realizing kasalanan ko talaga. Alam mo yun, ikaw lang talaga yun. Tamad ka kasi. Tamad ka, maimo ka kasi, di ba? Tapos ang dami mo kasing excuse. Di ba? Yan naman yung mga totoo eh. Real talk lang naman tayo, di ba? Kaya ka naman hindi nagkakaresulta kasi ikaw yung ma-excuse eh. Di ba, upline, ba't kaya ganun? Ilan invite mo yun? Ako, upline, wala, kasi. Pag marami kang word na kasi, alam mo na. Tanggalin mo na yung mga kasi-kasi. Okay? No? Darating yung time to shine mo as you do the business each and every single day, stay positive, enjoy nyo lang. No? And when the time comes, guys, maniwala ka, sobrang sarap. Darating din yung oras mo. Diba? Darating yung panahon, ikaw naman yung nagsasalita dito. Hatawin mo na ng todo, malay mo, by 2022, hindi na tayo online. Tapos yun yung time to shine mo. Di bidang-bida ka nun, astig na astig ka nun. Diba? Idol, diba? Then darating yung panahon, diba? Yung mga tinitingala mo ngayon, sila na yung nagpapatip sa'yo. Okay ba yun? Diba? Darating din yung panahon na yun. Diba? So guys, no, the key is to start now. Hindi bukas, no? Ano ba simulan? No matter how small the progress is better than no progress at all. No, sabi nga nila, 'di ba? Aim for progress, not perfection. Wala naman perfecto eh, pero as long as you progress right now, hindi ka pa nag-i-invite, you start learning that skill. Hindi ko naman sinasabi na parang tipong kailangan ikaw na agad yung mag-training kinabukasan. No, or ikaw na yung mag-full presentation kinabukasan. No, right now, hindi ka pa nagpe-present. Ikaw na muna upline, pwede bang mamaya ako na yung mag-intro? Dali lang naman yun. Di ba, bukas upline, pwede bang aralin ko yung product tonight, no? Bibigyan ko ng time. Okay lang ba bukas mag-demo ako sa'yo? Tapos sa isang araw, ako na yung magpe-present ng product? Why not do that? Bakit? Sa boss mo sumisip-sip ka naman kaya? Di ba, nagpapakabida ka? No, ba't hindi mo gawin dito? Diba? Nung nasa school ka, sip-sip ka sa teacher mo, pabida ka eh. No, ba't hindi mo gawin dito? Kung dito mo gagawin, diba? You'll be successful in life. And once you learn the skill, no one can take that away from you. Diba? One time mo lang gagawin yan. Diba? And always remember guys, eto sa mga taong hindi pa nagpe-present, gusto nyo tumaas yung chances na mapagpa-join mo yung mga clients mo? Okay? Ito sikreto. Kailangan may part ka sa presentation. The more na may part ka sa presentation, tumataas yung kumpiyansa ng mga magiging prospect mo that you're really serious in this business. Mentor kasi hindi pa ako magaling. Kailan ka pa kagaling? Kung hindi mo sisimulan ngayon. Tama? No? Remember nung nagpre-reporting ka nung college, may binigay na topic sa'yo yung teacher, tapos ire-report mo sa magkakaklase ng mga 40 plus, 50 plus kayo. Diba? Naalala ko dati may report ako.
Sabing ganun, ano yung topic binigay sa akin? Pagtingin kong ganun sa topic, amoeba daw, amoeba. Sabi ko, ano ba tong amoeba? Pag-research ko, tae lang pala. Diba? Inaral ko naman ng todo, tapos talagang nung pagbitaw ko sa harapan, no, kala mo, napakagaling na expert about amoeba eh. Diba? Tae lang pala yun. Diba? So parang kung titingnan mo, parang, diba? Pero kung imagine mo, kung hindi mo inaral yung topic mo, nga ka, diba? Parang, hindi mo alam ano sasabihin mo sa harapan. No? Pero guys, imagine mo, yung network marketing, yung USANA, aaralin mo lang yung True Health and True Wealth magazine mo. Nasakit mo yan. Basahin mo lang yun. Probably basahin mo lang. Makikita mo yung flow. Ningi ka ng slides, basahin mo. Ganun lang pala yung presentation. Sa totoo lang, pwede mo nang gawin bukas yan. Eh, Josh, ano yung sikreto? Yung nakakatakot kasi baka hindi mag-join. Sayang naman yung mga kausapin ko. Gabitan mo lang ng excitement. Okay, I hit my PPPS in 1 week. For those people who's actually hitting your Platinum Pace Setter right now, hit your Platinum Pace Setter, hit it in 1 week. Okay, sa akala ko mentor, mabagal ka. Hindi po ako magaling. Excited lang talaga. I remember yung una kong pay-in, nag-aaway pa kami ng asawa ko dun sa harapan ng guest. Hindi ganyan, hindi ganyan. Ganito kasi. Ganito yung matching bonus. Hindi nga. Ako yung makakalam. Ako yung member. Sabi niya sa akin, oo nga pala, siya yung member. Negative nga pala ako. Ba't nga ba ako nakikipresent? Diba? Tapos pay-in naman. O, pay-in naman. Yung next time, yung pinsan ko naman. O, ganito, ganito, ganito. Wala naman siyang naiintindihan. After sabi niya ganun, kuya, join ako ng 3BC. Sabi niya, anong 3BC? Sabi ko, ano yun? Sabi niya, yung 36,000. Sabi niya, 36,000. Wala kaming 36,000. Yung 20 lang meron. Hindi ko pa alam yun. Pero pay-in siya. O, diba? So, ibig sabihin, hindi yun pagalingan ng skills. Kung kailangan alam mo yung sasabihin mo. Importante, excited ka. Confident ka. Okay? O, secret guys ha, SEC. Sincerity, excitement, confidence. Basta maramdaman ng kausap mong sincere ka, maramdaman ng kausap mo na excited ka, regardless kung may resulta ka o wala, basta nakikita niya parang excited tong taong to, sali yan. And naramdaman niya yung confidence na talagang seryoso ka sa ginagawa mo at kaya mo talaga siyang tulungan. Di ba? Aaralin niyo to ng sabay, hindi mo siya iiwan. Jo-join yan. Okay? Pero the key is start now. Clear? No? And start by making a dream board. O, di ba? And prospect list. O, yan naman dyan magsisimula yan, guys, eh. Dream board and prospect list talaga. No, kung wala ka pa nitong dalawang tool na to, unahin mo na yan. Ha? Okay? And after this training, hindi bukas. Ha? Clear? And lastly, this will be my last topic, stick to the basics. No, wala pong, for those people who've been doing it for 1 year, 2 years, or probably 2 months, 3 months, hindi ko alam na parang naghahanap ka ng special training, no, na matututunan mo para yumaman ka in this business. Wala pong ganun. No? In any successful field, fundamentals is very important. For example, gusto mong gumaling mag-basketball, hindi ka pwedeng matuto mag-fade away nang hindi ka marunong mag-dribble, pasa, shoot ng basic. Diba? Yung mga magic na 3 beses na iikot ng ganyan bago sinushoot ng ganun. No? Kailangan mo muna matutunan yung basic na layup. Okay? No? So you always stick with the basics. No, sabi nila si Michael Jordan daw is the greatest player of all time sa basketball. It's not because magaling siya sa advanced skills, but basically dahil sobrang master niya talaga yung footstep. Alam mo yun? Yung basic. And para sa atin guys, ito lang naman ang basic. No, number 1 is really fixing our mindset. And this is very challenging. Mukha lang siyang parang andala, mindset lang pala eh. But never realizing na yung mindset mo kasi guys, 30 years na kung 30 years old ka. I joined USANA, I was 25. I have 25 years mindset. Yan na yun. Hindi yan automatic, isang training lang. Boom! Di ba? Umattend ka ng training, grabing training ni Mentor Josh. Oh, lupit ko na bukas! Di ba? Payaman na ako. Hindi siya ganun. It takes time. No? Parang reformat yung utak mo. Marami ka na kasing mga mindset, no, regarding your finances, regarding opportunities in life, no, na inculcated simula pagkabata ka eh. No? So, kumbaga, kailangan talaga paulit. You know, it may take you, di ba, yung iba sa inyo, di ba, upline, bad trip yung 2020, bakit? Wala akong income, wala akong masyadong results eh.
Attend naman ako ng attend ng training. O huwag ka mag-alala, congratulations. Bakit? Di ba? Malay mo, yung wiring muna sa loob yung inaayos. Di ba? Naalala ko dati, sabi ko sa upline ko, upline, ganun din yung reklamo ko. Sabi, upline, ba't ganun? Hindi ko pa rin nakukuha yung results ko. Sabi niya sa akin, pare, okay lang yan. Nakikita ko naman talagang natututo ka at saka naayos yung mindset mo eh. Paano mo naman nalaman na naayos yung mindset ko? Sabi niya ngayon, pare, yung kumikita ba ng 200,000 per month sa'yo ngayon, mayaman? Sabi ko niya, mahirap. Sabi niya, nagto-200,000 naman ka na ba? Hindi pa. Dati, bago ka mag-Usana, anong tingin mo sa nagpi-50,000 per month? Mayaman. So, saan ko na-realize, sabi ko, oo nga, no? Bago ako nag-Usana, yaman na ako sa nagsi-50 mil sa isang buwan. Diba? Exposing myself to people who's making more. Kaya pala yun. Dumating sa point na parang pag 200,000 per month, parang normal eh. Normal lang sa amin yan, di ba? Normal lang kaya sa inyo yung 200,000 per month. Hindi ka kaya masyado na-excite kapag ang trainer gold. Di ba? Kailangan sa yung standard mo, diamond. Di ba? Ang arte mo na eh, no? O, doon pa lang iba na yung mindset mo eh. Di ba? Yung standard mo tumataas na. O, don't worry. Ang importante, naayos yung utak, magkaka-results ka rin. Parang yung buto ng mangga, tinanim mo, tutubo ba agad yan? Hindi. Nakikita mo agad yan in the first month? Hindi. No, pero eventually, 'di ba, mag-sprout ng konti, poprotektahan mo pa rin, parang mindset 'yan, 'di ba? Kasi eventually, boom. No, darating yung panahon, uy, namumunga na siya. Ay, forever na pala yung bunga. Ganun sa'yo sana. Guys, no, ako nakakatuwa, no, parang yung exponential growth na nangyari sa amin sa Usana, parang sobrang amazing up till now, no. Ito, you may feel when you're new, parang ito yung workload mo, pero ito yung income. Parang mapaisip ka talaga, sulit ba to? Takting yan, lahat na ng kausap ko negative, kinutsa-kutsa na ako, tapos ang effort ko na, ang hirap, di ba, ang sakit pa sa puso, tapos $100 lang. Na-feel niyo ba yun? Ewan ko, na-feel niyo. Ako na-feel ko dati nung bago ko eh. No, ang taas ng workload, grabe na yung sacrifices mo, tapos income mo $100 o minsan zero pa. Ang lungkot eh, no? Teka lang guys. Wait lang. 5% ako. Diba? Ewan ko, na-experience ko yan. Pero guys, darating yung panahon, no, na ito yung workload mo, tapos ito yung income mo, tapos parang magigilty ka, ba't ganito yung income sobrang laki? Grabe, as in, may experience yan, and parang maniwala ka kapag na-experience mo yan, sabihin mo na lang, grabe, ito pala yung sinasabi ni Mentor Josh. No, na sobrang laki ng income, pero parang yung, alam mo yun, wala kang ginawa halos buong linggo. No? Pero again, yun yung future. Dati, naririnig ko lang yun sa mga storya ng mga uplines. No? And right now, naririnig nyo siya sa akin. And someday, di ba, storya mo na ganun na. Tama? O, di ba? Another thing, after the mindset kasi, eventually you need to develop your skills. Hindi pwedeng lagi ka nakaasa talaga sa mga mentors and coaches mo. Kasi magaling naman yung mag-present sa upline ko. Gayayaman ako dito. Hindi. Darating yung panahon, you need to learn those skills for you to sustain that level of income na meron ka. Ewan ko kung na-experience na iba sa inyo, kumita ka ng malaki, tapos biglang bumaba. Bakit? Kasi ang reason doon, hindi ka na nakapag-develop ng further skills, no? Or probably yung disiplina na wala. Okay? So you need to level up each and every single day. And para sa akin, basic, ito lang bigyan ko lang ng framework. Ito lang naman ang mga gagawin eh. Prospecting, inviting, ABC rule, presenting, closing follow-up, training. Yan naman yung tinuturo sa basic every time eh. Wala namang special kaming ginagawa eh. Yan lang. Everyday nga lang kami. Gaya ng sabi ko kanina, everyday 5 ganyan a day. Minimum. Pag hindi pa ako hataw niyan. Pag umahataw, 10 to 12. Walang difference sa ginagawa. Nagkakaroon lang ng difference sa dami ng ginagawa. Diba? And syempre, eventually, quality ng galaw. No? And don't worry kasi yung quality naman ng presentation, quality naman ng prospecting and inviting, tataas din yan as you go along in the business kasi gumagaling ka. Okay? Kung simula bago ka ngayon, okay lang yan. No? Charge experience learning lang naman yan. Clear? No? Pero kailan ka gagaling kung hindi mo sisimulan? And then eventually developing new success habits. No? So gaya na sabi ko kanina, you need to give up things that you always want to do for things that you need to do for you to be successful this 2021. Clear?
No? So, ano muna, babay muna kayo sa mga everyday Netflix ninyo, Korean novela, drama ninyo. Babay muna sa mga manga, sa mga, alam mo yun, sa mga cartoons, enthusiasts, animes, di ba? Sa mga Mobile Legends. Delete nyo na yan! Walang yumaman dyan! No, unless nag-stream ka at unless nakakatawa ka. Okay? No, so, kumbaga, tigil mo na muna yan. Ako ay mag-gamer. Ako ay mag-Dota boy. Kilala ako sa Yusana na yung Dota boy na yumaman. No, pero na-realize ko, no, pwede ko noon balikan yung Dota pag mayaman na ako. Someday, babalik ko na kayo, I'll own a Dota team. That's one of my goals. No, pero kasi as you mature in this business, may enjoy mo talaga eh. Parang ba't pa ako mag-own ng Dota team? Eh, dito pa lang, parang yung team mo, parang yun na yung pamilya mo eh. Diba? So, kumbaga, you mature, no, in this business. No, but then for that to happen, you need to start developing new success habits this 2021. Success develops in 21 days. No, starting today, no, this July 12, gawa ka, no, araw-araw lang. No matter how small, importante may progress. Clear? And lastly, guys, don't quit. No, this 2021, hopefully by January 12, 2022, magkita-kita ulit tayo sa mga trainings. No, or probably ikaw na yung trainer. Okay ba yun? Ikaw na yung trainer next year. Diba? So, one thing that I can say, no, marami akong mga nakasabay when I was starting, no, mas magagaling sa akin. Pero ang difference lang, kami nagstay. No? I could show you lots of pictures, no, na mga kasabay ko when I was starting. Kaya lang, wala eh. No, nainip sila eh. Huwag ka lang maiinip. Okay? Kung ano man yung pagdadaanan mo, always keep in mind lahat ng results na makukuha mo, lahat yung mga pangarap na nabuhay sa'yo sana, lahat guys ng sacrifices, lahat ng effort, worth it lahat yan. Okay? So, yun lang aking guys. Happy New Year. See you at the top. No, hopefully marami kayong matutunan sa atin dito. Tama, no, Matt? Tira mayaman. Okay? And someday, hopefully, magkasalubong tayo after this pandemic. Diba? Tapos, diba, we will shake hands and sabihin ko sa iyo, congratulations bro, grabe na unahan mo na kami. And it can happen. Okay po ba yun? Diba? So, yun lang aking guys. Happy 2021 to everyone. See you at the top. Yan. Thank you very much, Josh. Happy 2021 din sa inyo ni Mads. So, what a perfect way to start the year, no? Thank you for sure all our participants here in this training or in this Zoom call are mas naging excited sila as you are for 2021. So thank you everyone for being with us sa ating very first online business for the year, online business series for the year. Expect that we will be with you in terms of trainings and learnings and everything that will make you all grow and be successful this year. And I hope all of us are very excited also to make another record-breaking year. So let's start now. Katulad ng sinabi ni Josh, no? Wag nang bukas, wag nang next week. Let's start now because we are already on our second week and we still have 50 weeks to go. Mabilis lang yon. And let's make a very meaningful journey this 2021. So with that, maraming salamat everyone and have a